That is the initial information that we got na possible connected siya dito sa sindikato o sa mga taong gumawa nung illegal na. Kumusta po mga ka-viral? Welcome back sa aking YouTube channel. Panibagong update ngayon ng ating pag-uusapan patungkol sa controversial mayor ng Bamban Tarlac na si Mayor Alice Goo. Inaantay na nga ng taong bayan ang lie detector test o polygraph test result sa controversial na mayor ng Bamban na si Mayor Alice Goo, upang matukoy na kung nagsasabi ba ito ng katotohanan sa kanyang mga nilabas na statement at mga sagot nang ito'y tanungin sa Senado. Hindi kasi kumbinsido ang marami, kabilang na ang mga senador, sa mga kasagutan niya at karamihan ay nagsasabing nagsisinungaling ang mayor at marami itong sekreto na itinatago hinggil sa kanyang pagka-Pilipino. Iminungkahi ni Senator Raffy Tulfo na ipaisa-ilalim sa lie detector test si Mayor Alice Goo bilang basic procedure sa pag-iimbestiga sa kanya ng Senado. Hinahanap pa rin hanggang ngayon ang mga pamilya ni Goo, kabilang na ang ama nito na si Angelito Goo, kanyang ina na si Amelia Lial, Teacher Roby Linya at dalawa pa niyang biological siblings na sina Sheila Goo at Shemin Goo. Ito'y upang maipatawag din sa pagdinig bahagi ng paglilitis sa kanilang pamilya at tunay na pagka-Pilipino at negosyo. Subalit may mga lumalabas na balita na pinatakas na di umano ng alkalde ang mga pamilya nito sa China upang hindi na mabisto ang kanilang itinatago. Ngunit may naniniwala pa rin na hindi pa nakakalabas ng bansa ang ama at pamilya nito dahil hinigpitan na ng bansa, lalo na sa Bureau of Immigration, ang kanilang pamilya. Samantala sa kaugnay na balita, sasampahan ng patong-patong na kaso si Mayor Alice Goo kaugnay sa pagkasangkot nito sa iligal na gawain sa Pogo. Nabisto kasi na isa si Mayor Goo sa investor ng sabing Pogo Hub, kasama sa sasampahan ang iba pang mga opisyal na sangkot. Mga illegal na Pogo na naghahati dito na iba't ibang uri ng krimen sa ating bansa. At dahil nga doon po sa patuloy niyong investigation, natawag na ang attention ho ng ilang mga government officials like si Defense Secretary Gilbert Chodoro ay nagsabi na dapat daw talaga ay paalisin na yung mga Pogo, lalo na malapit daw ho sa mga military bases dahil ito yung mga criminal syndicates posing as Pogo hubs are national security concern. Pero ito hong ganitong pahayag po ni Secretary Chodoro, dapat po wag matapos hanggang sa pagsasalita. You're hoping na may gawin po silang action? Tama ka, Selly. Wag bali-waliin yung kanyang statement, lalo na galing sa ating Secretary of Defense. Ang ating Secretary of Defense, meron siyang mga impormasyon na wala tayo. Meron siyang mga privileged intelligence information na hindi natin nakukuha dahil saklaw niya ang mga intelligence arm ng ating pamahalaan, defense arm ng ating pamahalaan, at nasagap niya lahat ng ganitong informasyon na hindi natin makukuha yan o hindi makukuha ng ordinaryong mamayan. Kaya mabigat yung kanyang sinabi. At ang sinabi nga niya, natatandaan ko dun sa kanyang statement at pahayag, na ang Pogo kasi ay illegal sa China. Kaya yung buong negosyo ng Pogo ay illegal, no, para sa kanya dahil nga illegal yung pinagkukunan ng kaya nito. At kaya nga maraming mga criminal syndicates ang pumapasok dito sa Pogo dahil illegal ito sa China. Kaya kung titignan mo, kahit na gaano kalaki ang kita nito, kasi makikita natin billion-billion, Selly. Hindi pumapasok yung mga matitino at lehitimong negosyante natin. Wala dyan, for example, mga Ayalas or mga Mega World or mga malalaki nating mga negosyante dito, hindi pumapasok sa Pogo kasi alam nila illegal eh. Kahit na malaki yung pera na kita, hindi sila pumapasok dyan dahil nga hindi magandang negosyo yan. Sir, nung bang nagkaroon kayo na executive session, nandun ba itong si Defense Secretary Chodoro? Wala siya doon, pero nandun yung Defense at intelligence agencies ng ating pamahalaan. Wala siya doon. Actually, walang mga secretaries na nandoon pero pinadala nila yung kanilang mga representatives na may ugnayan o gumagawa ng aktual na trabaho sa Pogo. Napag-usapan po ba ilang mga Pogo ang nag-ooperate malapit sa ating mga military bases?
May information po ba kayo kung mga ilan? Wala akong ganyan na information. Magandang punto 'yan. Madali naman makuha 'yan, no? Dahil meron kaming listahan ng ng mga pogo. Pero bibigyan kita ng halimbawa lang na naobserbahan namin. Ito sariling observation ko. Itong na-raid sa Bamban, na-raid sa Porac, at na-raid sa Clark. Lahat to nasa Northern Corridor. At malapit to sa mga pasilidad, critical na pasilidad natin katulad ng Clark. Kung saan ginagamit rin ng military ang airport na sa Clark. At ginagamit rin ng mga sindikato sa Pogo. Nakita namin yung flight details nitong si Huang Zhiyang, yung mastermind na nakatakas. Pasok labas niya diyan sa Clark International Airport. At diyan siya pumapasok, diyan siya lumalabas dahil malapit yung kanyang mga Pogo hubs sa Clark International Airport. Pero sinasabi, yun daw kung mga nag-ooperate na mga Pogo malapit sa mga military bases natin, illegal Pogo daw, sir? Or anong monitoring ninyo? Mga illegal Pogo nga ba? Marami rin kasi malapit sa mga military installations natin. For example, CESA. No? Maraming Pogo dyan. At alam natin, ang CESA ay also may mga military institutions dyan or military facilities. Dyan nga nagbabalikatan yung Amerikano tsaka ang ating puwersa. Sa Clark, na-mention ko na. Dyan sa Sangli, di ba? Sangli Point, Cavite. Air base rin yan at naval base, pero malaki ang Pogo Hub. Yan yata ang pinakamalaking Pogo Hub sa buong Pilipinas dyan sa may Cavite. So ito yung mga nalalaman alam ko on top of my head. Pero pag-aaralan namin mabuti dahil nasa listahan naman namin yung mga address at location nitong mga Pogo facilities. So tingin niyo, sir, dapat unahin na talagang ipagbawal ng pamahalaan yung mga at palayasin yung mga Pogo Hub na malapit sa ating mga military bases, legal man yan o illegal? Para sa akin, Sally, lahat, whether nasa malapit sa military bases o hindi, dapat tanggalin dahil nga nagiging sanhito ng gulo at kriminalidad sa ating bansa. Nasabi rin ni Secretary Teodoro na ang mga Pogo ay sumisira sa ating lipunan, sa peace and order natin. Kaya tawag nga niya national security concern dahil hindi lang naman military installation ang under threat dito sa mga Pogo, kung hindi yung ating sariling bansa. No, moral, economic, at societal concerns dahil sumisira sa lipunan natin. At ito lang, bigyan kita halimbawa lang, itong sa Porac, makikita natin na isa sa pinakamalaking prostitution den ang nakita natin dyan. Marami nagbigay na ng kanilang testimonya, yung mga lokal, mga kababayan natin na nagtrabaho dyan at nakakita ng prostitution na nangyayari. At kaya yan yung tinatawag nating social fabric natin ay nasisira dahil sa kanila. The mere fact na si Defense Secretary Teodoro na yung nagsalita, malaki pong bang impact ito? At sa tingin ninyo, malaki yung magiging impluensya niya sa anumang pwedeng maging desisyon ng Pangulo? Dalawang pahayag ang nakita ko mabigat, no? Of course, kay Secretary Gubo Teodoro na nag-birthday kahapon. Happy birthday, Sec. Happy birthday, Secretary. Tapos si Secretary Ralph Recto nagsalita rin, na interview siya. At sabi niya wala siyang objection sa pagpapalayas at pagbabaan ng Pogo. So napakabigat itong dalawang pahayag na ito dahil ang parating argumento ng Pogo yung kita. Malaki yung kita. No? Malaki ang nakakalap nating pera galing sa Pogo. Pero kung ang Finance Secretary natin ay nagsabi na wala siyang tutol iban ang Pogo, mabigat rin yan dahil ang Finance Secretary natin, siya ang in charge sa pagkalap ng pondo. Siya ang kumukuha ng, kumbaga naghahanap ng paraan para kumuha ng pondo. Pero para sa kanya, tinimbang niya tinimbang niya yung krimen na nangyayari at yung kita. At para sa kanya, hindi talaga pwedeng gawing justification yung kita para ipagpatuloy ang Pogo at ipagpatuloy yung kanilang mga kriminalidad sa ating bansa.
Kasi baka nga nakaka-discourage pa sa ibang mga foreign investors, sir, yung presence ng Pogo, di po ba? So malaking kawalan pa rin yun sa atin sa halip na maraming pumasok na investor dahil nga kung alam nila na may kasamang criminal activities yung operation ng Pogo sa bansa. Tama ka, Sally. In fact, maraming mga international news agencies ang nagbibigay ng gumagawa ng documentaries tungkol dito sa problema natin sa Pogo. At maraming mga foreign investors na nakakapanood nito. At ang foreign investors, sensitibo yan pagdating sa peace and order ng isang lugar. Maglalagay ka ng malaking puhunan dyan at magdadala ka ng tao mo, no, para patakbuhin yung negosyo. Ang unang titignan mo, safe ba dyan? Yung taong papadala ba namin ay hindi walang mangyayari? So, marami rin sa mga namumuhunan ay mayroon din silang agam-agam na pumunta dito sa atin. Kung mababasa mo man na libo-libong mga tao ay na human traffic o libo-libong mga tao ay tinorture at hindi kinukulong para magtrabaho sa mga illegal na aktibidad. At kahapon, sir, yung Chinese Embassy, meron ding statement. Sila ay hinihikayat nila ang ating pamahalaan na iba na nga yung Pogo dahil ito daw ay nagbibreed ng serious crimes at detrimental both sa Philippine and Chinese interests and images as well as China-Philippine relations. Sabi pa nila, we appeal to the Philippines to ban Pogo at an early date so as to root out this social ill, and we firmly oppose any baseless accusation and smearing against China in connection with Pogo. So, ito po ba isang bagay na dapat pakinggan na ating pamahalaan? Sally, yung statement nila parang nagmamakaawa na sa ating bansa. Oo, maapila na. Appeal, di ba? Ang ginamit ng word. Actually, first time ko nabasa ito sa Chinese Embassy na gumamit na word na appeal. So, ang ibig sabihin, nagmamakaawa na sila na tigilin na natin yung Pogo. At itong Pogo kasi, sa pagitan sa dalawang bansa, matatawag ito lose-lose situation eh. Una, yung taya, no, nakita namin to sa aming pagdinig, 90% ng negosyo ng Pogo galing sa China. At dahil ang laki ng pinsala na ginagawa nito sa China, dahil nga, ultimo mga bata, estudyante doon, nakakapag-online game. No? Nakakapunta sila sa online casino, nakakapunta sila sa mga online games, nakakapagtaya sila. Maraming mga bata doon, maraming mga estudyante doon ay nalululong dito sa mga online games at nauubos yung pera. Marami rin mga pamilya na naapektuhan nito mga online casinos. So sa kanila, nakakasira ito sa kanilang lipunan. Sa atin naman, ang nangyari, pumunta naman dito yung mga sindikato at nakita na natin to sa maraming pag-raid. No? Pumunta naman dito yung sindikato, dala-dala ng sindikato yung kanilang mga scamming activities, illegal activities, human trafficking. Kaya walang panalo dito sa negosyo eh. Talo sa China, talo rin sa atin dahil sakit ang ulo natin. Kaya nga wala akong nakikitang magandang dahilan para hindi ito iban. So kahit, sir, ngayon medyo nagkakasagutan ang Pilipinas at China dahil dun sa mga ilang nangyayaring insidente sa West Philippine Sea, but you're hoping na sa tingin ninyo very, itong appeal na ito, kumbaga makatwiran at dapat pakinggan yung appeal na ito ng Chinese Embassy kahit pa medyo may iringan tayo pagdating sa West Philippine Sea. Tingin ko naman pagdating sa moralidad at kaayusan ng dalawang bansa, pareho tayo dyan. Gusto rin natin makita na maayos yung kanilang bansa, gusto rin natin makita na tahimik at mapayapa yung kanilang bansa. At ganoon rin, no? Gusto rin nila makita na payapa at tahimik yung ating bansa. Ganoon naman ang mga bansa. Meron tayong hindi pagkakaintindihan, no? Meron tayong conflict sa West Philippine Sea. Pero pagdating sa kaayusan sa pagitan ng dalawang bansa, tingin ko yan ay pareho nating mithiin. At kaya nakita ko yung statement nila at kaya nga sabi ko first time ko na nakita na gumamit sila ng salitang appeal. Ibig sabihin talagang nakaka-apekto na ito sa kanilang lipunan at nagmamakaawa na sila na itigil na yan ng ating bansa.
At sa tingin nyo, bibigyan itong konsiderasyon ng Pangulo, itong ganitong appeal? Mabigat yan. At tingin ko rin, tingin ko makakatulong yan sa pagkukumbinsi sa ating Pangulo na i-ban na itong Pogo dahil wala akong nakikitang benepisyo to sa atin. At wag tayong, kasi naririnig ko parati yung kita Para sa akin, Selly, hindi natin pwedeng isaalang-alang ang peace and order at katahimikan ng ating bansa dahil sa kita. Kahit na napakalaki pang kita yan, pero kung ang lipunan naman natin, ang bansa natin maapektuhan at papasok dito ang krimen at masisira yung ating katahimikan, ako hindi justification na ipagpatuloy ang negosyong yan. Hindi tayo pwedeng kapit patalim na dahil may kita sino-sino na lang ang papayagan natin. Hindi naman tayo ganyan. Matibay at mayaman na bansa naman tayo at kaya natin maghanap ng ibang negosyo na ipapalit dyan sa Pogo. Sir, dun sa ni-raid na Pogo Hub dyan sa Porac, Pampanga, may nakitang dokumento na pirmado ni Attorney Harry Roque. At ang sinasabi, sa tingin ano nyo na ba yun? Na-check nyo na kung ito is something na pwedeng mag-involve kay Attorney Roque dito sa Pogo Hub o hindi ka hinahinala? Kasi parang umakto lang yata siyang abogado doon sa isang corporation na nagpapaupa doon sa Lucky South 99. So, do you think hindi something na dapat imbestigahan dito si Attorney Roque, sir? Honestly, Selly, nakita ko lang yan sa news reports kahapon at yung initial briefing sa akin ng PAO. Hindi ko pa talaga nahihimay kung ano yung kanyang partisipasyon. Aminado naman tayo, may mga professionals kagaya ng mga abogado na kumbaga kinukuha ng mga korporasyon at may mga consultancy or may retainers fee pero hindi sila involved sa operation. Yan, normal yan sa mga abogado. Diba? Yung mga law firms, kukunin mo para magtrabaho para sa'yo or kung may papagawa ka sa kanila, pero hindi naman sila involved dun sa day-to-day operations o yung totoong operasyon ng kumpanya. Kaya hindi ko pa nakikita yung kanyang involvement, pero nasasabi ko lang na normal yan sa mga abogado na maging consultant. And may schedule na po ba kayo dun sa gagawin yung ocular inspection dito sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga? Ang nasabi sa amin ng committee secretary, June 25 ang aming inspection at hearing na rin sa Porac. At gusto ko lang masabi ito, no, Selly, dahil narinig ko kahapon sa radyo na yung local government or provincial government ng Pampanga, gusto ko bigyan pugay sila at i-commend yung napakabilis na investigation nila. Pakinggan ko kahapon na yung provincial government sa pangunguna ni Governor Pineda at nag-investigate ng kanilang sarili doon sa nangyari sa Porac. At talagang hinimay-himay nila. In fact, maraming information magagamit namin doon. At talagang nakita nila itong mayor ng Porac ay mayroong kapabayaan at hindi maayos na trabaho. No? Sila mismo ang nag-analyze at napunan nila. At sabi nga nila kahapon, yung ang takbo nila ay maggagawa sila ng provincial ordinance para ituluyan ng iban ang Pogo sa buong lalawigan ng Pampanga. So gusto ko sila bigyan ng commendation at pagpupugay dahil ang bilis ng investigation nila. No? Wala pang isang linggo kaagad meron ng investigation at meron ng resulta. Ibig sabihin may recommendation sila. Kaya nga sabi ko sa mga local governments natin, sila na mismo gumawa ng ordinansa para iban ang Pogo sa kanilang lugar dahil madadamay sila At pag nadamay sila, kredibilidad nila ang apektado dito. So sir, nyo yan na magkaroon na ng ordinansa yung mga LGUs sa banning Pogo, pero still ipupursun nyo pa rin po yung panukalang batas na naging 4 na pala, no? Yung 4 na panukalang batas sa Senado na naglalayong ipagbawal ang Pogo. Sino po yung nadagdag na isa? Kay Senator Risa Hontiveros. Narinig ko lang sa balita na magfa-file siya ng isang batas, pareho sa batas na final natin, na i-repeal yung Pogo taxation law. No? So maganda yon dahil magiging 4 na yung batas at i-merge namin yan para maging kompleto
yung batas na magbaban sa Pogo. Pero kung magkaroon ng ordinansa at mag-decide na ang executive na iban ang Pogo, is there a need pa po na mag-legislate ng batas, sir, para permanente? Oo, tama ka, Sally. Tama yung ano mo, na kahit na iban ang executive yan, nakikita ko na ipagpatuloy pa rin natin batas para permanenteng banned na sila sa atin at kahit sinong pangulo man umupo, hindi niya na pwedeng i-revive ang Pogo o ibalik ang Pogo sa ating bansa. So sir, sa June 25, yung inyong ocular inspection, kayo uli ni Senator Risa Hontiveros o may iba pang senador ho na magjo-join na sa inyo? Initially kami, no, kausap ko siya at sabi ko ay joint inspection at pero open naman to sa mga committee members natin. So kung may mga committee members ng Committee on Women ay welcome silang sumali. Sir, ito ba may impact sa mga illegal Pogo itong hakbang ng Securities and Exchange Commission? Sabi nila, bilang part ng effort to crack down hard on illegal investment scheme, the SEC has filed a criminal complaint against another set of individuals, this time a casino junket operator and his allies. So ito, i-separate ito, walang connection sa Pogo to. Actually, binasa ko yan this morning. Hindi siya konektado sa Pogo, pero pareho yung kanilang nature of business. Ang junket kasi, ang ibig sabihin ng junket, nagdadala dito ng foreign players. Dadali nila sa casino, babayaran nila yung hotel. Pero yung foreign players, maglalaro yan. At yung foreign players na yon ay may commission silang makukuha kung naglaro yan dito. Pero itong particular case na ito, ang nakita ko, Ponzi scheme siya. So yung mga nangangako na dodoblehin yung pera mo sa loob ng 1 week or 2 weeks at ibabalik yung pera mo na doble na o triple. Iyan talaga ay purong kalokohan yan at marami tayong mga kababayan na loloko dahil mabilis kumita, no? Pero wag silang maloko sa mga ganitong get rich quick scheme dahil hindi totoo yan at mawawala lang pera nila. Sir, other issue nilang, nung last Monday sa flag raising ceremony, si bagong Senate President Chis Escudero, in-announce niya yung pagsuspend daw muna ng construction ng Senate building dahil i-review yung budget allocation dahil nagulat daw sila, aabot daw ng 23 billion pesos yung gagastusin. Parang ito daw yung parang hindi daw yung magiging maganda sa panlasa ng mga Pinoy, sobrang ang laki. Although sabi ni Senator Nancy Binay na chairman ng Committee on Accounts, sana man lang daw kinausap muna siya para na bigyan ng briefing nang sa gayon naintindihan nila kung ano yung status dahil yung additional 10.3 billion, never pa naman pala yun nabibid, wala pa ni isang sentimo na nagagamit para dun sa construction. Kayo ang dating nyo, tama ba yung naging hakbang ng bagong Senate leadership pagdating dun sa new Senate building? Bago ko sagutin yan, Sally, bigyan ko muna ng konteksto itong tanong. Tayo lang ang Senado sa buong mundo na walang opisina. Squatter nga ang Senado natin. Lahat ng Senado na napuntahan ko, at least yung mga napuntahan ko, mayroon talagang opisina, may sariling opisina, may sariling tahanan. In fact, dahil nga Senado, no, ibig sabihin, Senado ay mataas na kapulungan, binibigyan to ng privilege at ng dignidad pagdating sa ibang bansa. At kaya normally ang mga Senado ay may magagandang office o at least naman office na matatawag mo talagang Senado, no? Na mataas na kapulungan. Pero tayo lang ang walang ganyan. Nagre-rent lang sa GSIS at makikita natin yung rinerent, ikaw, diyan ka rin nag-office, Ellie. Talagang lumang-luma na. Kaya sabi ng mga senador, kaysa pa umupa tayo sa lumang lugar dahil sayang lang yung pondo, magpatayo na lang tayo ng sariling building dahil yung binabayad natin na upa, pwede nang magpatayo ng building. So yun ang naging dahilan kaya nag-agree ang mga senators na magpatayo ng sariling building. Ngayon meron tayong bagong leader. May bagong liderato na tayo sa Senado. At normal yan sa mga bagong leader na tignan yung mga pending projects. At normal din sa mga bagong leader o bagong liderato
na kung merong mga ganitong nakikita silang posibleng problema, ay pinag-aaralan nila mabuti. No? So, kaya nga maganda yung suggestion ni Senator Nancy na mag-usap sila para may continuity. No? Dahil si Senator Nancy ang in charge dito bilang chairman ng Committee on Accounts at siya ang nakakaalam ng detalye nitong building. So magandang suggestion na mag-usap yung dalawang liderato para makita yung continuity, no? Makita natin kung saan ba naging problema at ano yung solusyon para sa problema. Pero hindi daw po ba maganda na nag-usap muna sila bago may ini-announce in public? Kasi ang impression tuloy ng public, baka may irregularity, baka overpriced yung kasi nga nagsalita na isuspend muna and then i-review dahil sobrang nagulat sila sa presyo. So better po ba na naging proseso, nag-usap muna sila bago nag-announce ng anything in public para naiwasan ng impression na baka may irregularities? May check and balance yan, Selly, dahil ang nagpapagawa ng building hindi Senado, kung hindi DPWH. No, so DPWH bilang construction arm ng gobyerno, sila yung nagpatayo nito. So nung kinoconceptualize itong building na ito, kasama na kaagad yung DPWH. DPWH ang nagsabi kung magkano yung building. DPWH ang nagsabi kung gaano katagal para ipatayo yung ganitong building. DPWH ang gumagawa lahat. Senado naman, chine-check yung gawa ng DPWH dahil ang end user ay yung Senado. No? So, may check and balance in that sense na ginagawa para dito sa building. Pero sa narinig ko sa bagong leadership ng Senado, meron rin silang mga question mark, meron silang mga tanong tungkol dito sa bagong building. At doon na dapat pumasok yung coordination between the old leadership and the new leadership. Pag-usapan mabuti kung ano ba yung naging history nitong building, ano ba yung naging history nung mga mga ilalagay diyan sa loob ng building kasi ang daming to be honest, ang daming mga detalye yan at para mapag-usapan nila ng mabuti. At dapat doon, sir, kasama hindi lang si dating Committee on Accounts Chairman Nancy Binay, maging si dating Committee on Accounts Chairman former Senator Ping Lacson kasi siya nag-start ng project. Alam ko si Senator Lacson ay kinukonsulta na ni Senate President Escudero. Nabasa ko rin sa news report. No? So, maganda na mag-usap yung kung talagang gustong malaman from start to end, magandang mapag-usapan kasama si Senator Lacson dahil siya yung dating chairman ng Committee on Accounts. Pero si Senator Nancy, nakasama nyo sa seatmates, knowing her, sa tingin nyo naman na nagawa niya yung kanyang trabaho, nabantayan, i-monitor yung development sa construction ng building at hindi ho siya nagkulang sa pag-update sa mga senador at mga Senate officials, sir? Sally, alam mo naman ang sistema sa Senado, no, may chairmanships. Kami lahat. Iba, dalawa pa nga yung chairmanships, katulad ko, Basic Education and Ways and Means. So yung mga detalye niyan, ako in charge. No? Ako in charge nung pag gumagawa kami ng batas sa Ways and Means, talagang binibigyan ako ng full authority para magdesisyon at full authority gawin yung mga detalye. At pinapakita ko naman yan sa plenary.